Sinampahan ng impeachment complaint sa Kamara si Pangulong Bongbong Marcos. Alamin kung ano ang ground sa report ni MJ Mondihar live. MJ, magandang gabi. Prince, magandang gabi. Marami ang nagulat sa hakbang na ito ng isang abogado na magsampa siya ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at merong isang party list representative na nag-sponsor ng reklamo. Naharap ngayon sa impeachment case sa House of Representatives si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang sa grounds ang kontrobersyal na 60 billion fund transfer sa PhilHealth, issue ng korupsyon at unprogram items sa 2023 to 2025 national budget at ang alegasyon ng substance use o paggamit ng cocaine ng presidente. Nauna lang inamin ng presidential sister at ng senador na si Amy Marcos ang umunoy pagiging drug addict ng kanyang kapatid na si PBBM. Pasok din sa grounds ang tinawag ng complainant na kidnapping and surrender kay former President Rodrigo Duterte sa ICC. Kasama rin sa basihan ang pagbuo umano ni PBBM sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para pagtakba ng mga kalyado sa korupsyon. Ang private citizen na si Attorney Andre De Jesus ang nagsampa ng impeachment case dahil sa umunoy graft and corruption, culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay naman ang nag-endorso ng reklamo sa Kamara. Isa ng pang-reklamo ngayong araw ng Lunes, January 19, 2026. Samantala, para kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kaduda-duda ang impeachment case laban sa Pangulo. Saad niya, abogado raw ni First Lady Liza Araneta Marcos ang naghain ng impeachment na siya rin umanong abogado na nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Question niya kung conflict of interest ba o political multitasking ang ginawa ng mga nagreklamo. Oposisyon daw sa umaga, nagrepensa naman sa administrasyon sa hapon. Impeachment sa kaliwang kamay, disbarment sa kanang kamay o tila world-class gymnastics. Sa isang pahayag, sinabi ng Malacanang na ginagalang nilang reklamo laban sa Pangulo. Tiwala rin daw sila sa Kongreso bilang co-equal branch nila sa Ehekutibo, nagagampanan nila ang kanilang trabaho ng tapat, may integridad at paggalang sa rule of law. Prince, ngayon na may official complaint na laban sa presidente, ipinahayag ng chairmanship ng House Committee on Justice na handa silang talakayin ang nasabing reklamo at handa rin sila na pagsabayin ang reklamo laban kay PBBM at ang nakatakda naman na pagsasampa ng impeachment case laban naman kay Vice President Sara Duterte. Dadaan ngayon sa pagsusuri ang reklamo kung ito ba may sufficient in form and substance at kailangan ng 106 o 100 plus na mga boto, 1/3 ng kabuang boto ng mga kongresista na mahigit sa 300 para mailipat ang reklamo na yan sa Senado na siya mag-aakto naman bilang Senate Impeachment Court. Pagdating naman sa Senate, 2/3 ng mga senador o 16 sa 24 ang dapat pumayag na mapa-impeach nga ang isang nasasakdal sa reklamo na isang impeachable official. Prince. MJ, marami ang nagsasabi na mahina ang reklamo laban sa presidente. May kaugnayan ba ito sa one-year ban sa impeachment? Prince, sa mga political analysts natin nakausap, kung mahina ang reklamo ay posible raw isinampayan para ma-prevent, maiwasan ang pagsasampa ng impeachment case kay PBBM sa 2027 na crucial dahil isang taon na lamang yan bago ang 2028 presidential elections na maaari makaapekto sa sinumang politiko o manok ng administrasyon sa pagka-presidente. Meron din nagsasabi, Prince, na kung ang reklamo ay malakas, maaari daw na nasa likod nito ay si former Speaker Martin Romualdez at sinasabi na nagkakalaglagan na umano ang tambalang Romualdez at Marcos at itinituon na itong mga reklamo ngayon sa korupsyon, sa flood control at budget sa presidente at nilalayo nga ang pangalan ng former Speaker Martin Romualdez. Ang lahat na ito ay tsura lamang, Prince, pero malinaw na may reklamo na nakasampa ngayon kay Pangulong BBM. Maalala natin na nag-attempt ang Duterte Youth Party List in the last Congress pero hindi sila pinayagan, hindi tinanggap yung kanilang reklamo at ngayong araw ang pinakaunang impeachment case ay tinanggap ng House of Representatives laban sa presidente ng Pilipinas na kasalukuyang administrasyon. Prince. Alright, maraming salamat MJ Mondihar sa iyong live report.